I'm from Bulacan. Isa lang masasabi ko, small but terrible. Ako po si Pinipining Angel Locsin. Paglaman din po ako sa inyong mga paningin, ba't di niyo po ako subukang mahalin? Fiesta sa Arangke nung gabing iyon at tulad ng karaniwang fiesta, ito ang highlight ng inuman at katuwaan. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Iya. Katawa-tawa sa iba pero para sa mga baklang kontesera, ito ang kanilang mundo. Okay, number 10, that was Casey Concepcion. Nasindak ang lahat ng pumasok sa entablado si Maria Barbie Ann Arcache, isang veteranang kontesera. 30, 24, and 36. Kontesera ang tawag sa mga baklang suki na sa mga gay beauty pageants. Wala silang ibang trabaho kundi ang sumali sa mga patimpalak na ganito. 5 hanggang 10 beauty pageant kada buwan ang sinasalihan ni Barbie, papatulan kahit fiesta ng mga liblib na lugar. Eh ano ba talagang pangarap mo sa buhay? I've always wanted to be a woman. Yun ang ambisyon mo, maging babae. Yeah. Sobra. Ganun lang kasimple. Simple lang. Sa taas nga naman ng entablado, akala mo babae ang kaharap mo. Grade 5 si Barbie nang pasukin niya ang mundo ng mga baklang nagbibihis babae o pa-girl sa lengguwaheng bakla. Anak ng isang prominenteng doktor sa Pasig, labis itong ikinagalit ng kanyang pamilya. Sabi ng daddy, I cannot accept your lifestyle. If that is your lifestyle, then your life with the cruises is not acceptable anymore. Mahal mo ang papa mo? Sobra, ma'am. Naiyak tuloy ako, naisip ko lang. Yes, I do love them so much. Na parang, if ever they die, I'd rather die first instead of them. I mean, they're old people already. They're not young. And my dad's so prominent in Pasig because he's a doctor here. And everybody here knows him. And I just want him to make him really proud of me. Even though if I'm gay. Pinapili si Barbie, pamilya o buhay kontesera. Entablado ang pinili niya. God will accept you whether you are a man, a woman, a lesbian, or a homosexual. Mula noon, kinarir na ni Barbie ang pagpapakababae. Melanin Depot, 10 milligrams. Long-acting estrogen preparation. To keep me as much as possible feminine, like the arms, para magmukhang arms ng girls. Kasi di ba yung guys talagang malaki arms, may mga muscle. Yun, I have to keep that. The skin, to keep my skin fresh. Na rin niya sila si Emily niya parang Finish. That's it. Hindi masakit? Ha? Hindi masakit, wala lang. Ano ba? Medyo. Nagpatapyas ng ilong, nagpaayos ng baba, nagpakinis ng balat, Para siyang totoo talaga. nagpalagay ng boobs, Matigas siya. Do you wanna touch? Ano ba? Ano ba yun? Sorry po. Ay, parang ano, totoo rin. After the operations, like every day I have to massage it. Kung hindi, magiging stagnant na siya sa lugar na yun. Parang may laman na ashtray sa loob. at ang pinakamatindi, nagpaka-straight para mas madaling itago ang ari. Sanay na rin po kayo ng tape. You always have to tape that. Yeah, kasi sometimes it gets out. Talaga? Yeah. Pinintahan ng muka, kinarirang pagrampa. Hello, good evening to everybody. Kinabisado ang mga linya. And all I can say is, my mom raised me well. Sabay-sabay po nating palakpakan ang sinisigaw ng Banahaw Condominiums, Miss Casey Cuneta Concepcion. Ito si Barbie noon. Ito na si Barbie ngayon. Halos isang dekada na siyang rumarampa pero aminado si Barbie na di tulad noon medyo mahirap na ang labanan ngayon. Lalo pat marami ng bagong konteserang umuusbong. All the way from the Queen City of the South, Cebu City. Tulad na lang ng probinsyanang ito, si Rain Marie Madrigal. Sa lahat ng competitions na salihan namin, I'm always her first runner-up.
Tubong Cebu si Rain, ang bagong muka ng mga kontesera. Statistic 35, 25, 35. Di tulad ni Barbie, wala ni isang retoke sa katawan si Rain. Walang budget. Walang budget? Gustuhin ko man, walang budget. Ayaw ng parents ko na magpapagalaw ako. Kasi marami na nababalita na napapahamak sa mga cosmetic surgery. So, as much as possible, while I'm still young, wala na muna. Di tulad ni Barbie na veteranang kontesera na sa Maynila, si Rain, bagong salta, probinsyana. Doon nila binibase yung pakikitungo nila sa amin sa the way we speak Tagalog. Binabaliwala yung educational attainment mo, kung ano ka dun sa inyo, nang dahil lang sa hindi ka marunong magtagalog. Ang misyon ni Rain, daigin ang mga konteserang Manilenya na minsang umapi sa mga tulad niya. But first, hesitant talaga ako sumali ng contest kasi iba yung may boobs ka, iba yung may balakang ka. Nakakailang, tapos ang pinanghahawakan ko lang is yung confidence ko, tsaka yung poise, tsaka yung English skills. Una naming nasaksihan ang tagisan ng dalawang kontesera sa fiesta sa Arangke. Nalaman naming mas malalim pa pala ang tagisan ng dalawa dahil hindi lang sila ang nagkukumpetensya kundi pati ang mga angkan nila. Angkan o clan ang tawag sa grupo ng mga kontesera na nagtutulungan para maipanalo ang isang pageant. Sabay-sabay silang sasali para kahit papano masolo ang panalo. Sama-sama sa isang grupo kasi minsan nagkakaroon ng kasabi na the more entries you send, the more chances of winning. Si Miss Noy ang founder ng Madrigal Clan, isang grupo ng mga konteserang probinsyana. To complete the Magic 5, first, number 2, Rain Marie Madrigal. Dahil iisa silang angkan, pare-pareho sila ng screen name o apelyido para lalong makilala ang grupo. Number 10. Si Barbie naman, miyembro ng Arcache Clan, isang grupo ng mga konteserang Manilenya. Number 14, Maricel Morales. So one more to go to complete the Magic 5. 5,000 piso at isang plastic na corona lang ang premyo nung gabing iyon. Pero tila mas malalim sa pera ang ugat ng tagisan nila. And the first prize, of course, Casey Concepcion. Sa tagisan sa Arangke, si Barbie Arcache ang nagwagi. Pero unang round pa lang raw ito. Ang tunay na entablado ng dalawang kontesera, ang Amazing Philippine Beauties 2005, ang pinakamalaking gay beauty pageant sa bansa. This is my chosen field, this is my craft, and I'm good at it. Sino sa tingin mo mananalo? Oo, no? Ano man sila? Kapag-mukha kang lalaki talaga. Oo, kailangan total makeover talaga. Total makeover. Yes, 31. Pinturahan na talaga ito, Kung gano'n. pwede mong katamin mo na. New stage, harness. Ang Amazing Philippine Beauties 2005 ang pinakamalaking gay beauty contest sa bansa, katumbas sa kanila ng Binibining Pilipinas. Sino man ang manalo dito, ipapadala sa Thailand para lumaban sa isang international gay beauty pageant.
25 kontesera ang kalahok ngayon. Kung sa binibining Pilipinas, labanan ng mga syudad at probinsya, dito, angkan-angkan ang labanan. 3 ang kalahok mula sa angkan ng mga Madrigal, si Alexis Madrigal, Janet Madrigal, at ang pinakabata nilang pambato, si Rain Marie Madrigal. Gaano ba kahirap yung maging probinsyana ka na tapos pupunta ka dito sa Manila? Mahirap, super hirap. Pumunta ako dito last June lang. Nung hindi pa ako kay Miss Noy, hindi pa ako naging isang Madrigal. Mahirap po lang. Hindi ka kinukubli ang contest, wala kang contact masyado, hindi ka nakakasali. Hindi ka nakakasali ng contest. So, the only way na makakasali ka, dapat maging miyembro ka ng isang grupo. Din ba ng mga gays kapag minake-upan, kailangan medyo exaggerated siya? Depende sa mukha mo. Pag feminine yung mukha mo, hindi na masyado exaggerated. Kasi minsan pag exaggerated, nagmumukha na siyang Mardi Gras. Ah, okay. Diba? Miss Gay, kailangan babaihan lang. Soft lang ang Pero dapat kapag mukha kang lalaki talaga, oo, kailangan total makeover talaga. Total makeover. Yes, 3 day pinturahan na talaga ito, Kung gano'n. pwede mong katamin mo na. Tubong Aklan, pinangarap din noon ni Miss Noy ang maging beauty queen. Pero Pero siyempre, ikaw na rin mag-ano sa sarili mo na, wag na, mapapagod ka lang. Meron talagang pinagpala, meron din talagang hindi. On my part, pag nananalo sila, parang, ay, napufulfill yung dream mo, parang nabuboost yung ego mo kasi kasama mo sila, alaga mo sila. So parang ikaw na rin ang nanalo? Ikaw na rin nanalo. imbis na maging beauty queen, naging beauty queen maker si Miss Noy. Hinanap ang pinakamagagandang baklang probinsyana at binuo ang Madrigal Clan. Sometimes gusto mo yung patunayan na even probinsyanas can conquer Manila talaga. Kasi, di ba, minsan meron talagang notion na ay, pag probinsyana ka, ganyan lang yan. Kumbaga hanggang dito lang yan, oo. Tulong-tulong sila sa gastusin at pagpapaganda. Si Miss Noy ang makeup artist, costume designer, at mentor pagdating sa pagrampa. Pero higit pa sa beauty pageant ang bonding ng Madrigal Clan. Anila, bilang transvestites kasi, mahirap makahanap ng pamilyang tunay na tatanggap sa'yo. That's like greatest fear in life. Yes. To grow old ungracefully. For example, wala kang ipon. Hindi ko ang babae nga, di ba, minamahal, iniwan, pinapakasalan, pero sa banda ko, iniwan, kami pa kayang bakla. Siyempre, may hinahanap din sila na wala kami. Hopefully, we'd see each other na matatanda na kami, would still be together. Kasi, sino-sino ba magmamahalan kundi kami-kami lang. Bukod sa mga Madrigal, nandyan rin ang grupo ng mga Artadi, Barreto, Sitangco at Monte Carlo. Ang veteranang kontesera na si Barbie, miyembro naman ng Arcache Clan. If you were to describe an Arcache gay or an Arcache sister in one word, what one word. One word. Anong word? Extraordinary. Classy. Classy. You have to see the other side of being a gay. We're intelligent. We're not that sort of kachipan, whatever. There's only one thing that I can be proud of. Most of us here have been to college. Laking syudad lahat ng mga Arcache at lahat sila nakaranas na ng pagpaparetoke. Sa lengguwahe nga nila, halos buong-buo na raw ang kanilang pagkababae. It's not actually changing. It's actually enhancing what we have. Kasi gusto mong maging babae, so you have to look one, right? Yeah. And our clan also was the first gay in Japan who ever had the sex change in the youngest age, which was 18 years old. To complete the Magic 5, first, number 2, Rain Marie Madrigal! Hindi lang sa pagrampa nagtutulungan ng mga angkan, pati sa question and answer portion, kada angkan may kanya-kanyang estilo. Ladies and gentlemen, we all have to remember where we came from. We all have to know our history.
We have to know our past, we have to value and preserve it. Pag sumasagot kami, kailangan merong tinatawag na lead, body, and conclusion. Para alam mo kung saan ka magtatapos. I will die with a big, big smile on my face and say, my Lord, my God, without the Ang Arcache Clan naman may sarili pang motto. mission accomplished. That is all, and thank you very much. 6 Bs and 4 Ds. We have the beauty, the brain, the body, the bearing, the breathing, and the blessings. As in, we're beautiful, whatever. And the 4 Additional Ds. to the 6 Bs, we also possess the 4 Ds. The desire, the drive, the dedication, and the determination to succeed. In life. Kami pong mga baklay magsisilbing ulan na didilig sa natitigang. Matagal na nilang pinag-aralan ang kalakaran sa mga beauty pageant at kadalasan paulit-ulit lang naman daw ang mga tanong. Gaya ng, what is the essence of being gay? Kaya mas mabuti kung may mga linya ka ng baon. Yung mga sundot sa huling sagot, kailangan yun kasi may impact agad yun sa... ano nga yung mga turo ni Miss Noy? Pag Tagalog, halimbawa yung walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi tayong mga Pilipino. We gays are the conglomeration of the skills of a man and the instinct of a woman. The mere fact that you're able to put smiles on other people's faces, it's the essence of being gay. Durugin ba ng aking buho, sipsipin ba ng aking dugo, at kitrin ba ng aking buhay. Ngunit pananatili pa rin nananaligtay sa aking mga ugat na apoy isang bakla. Ngunit bakla man sa inyong harapan, ay may halaga pa rin sa mundo ito. Thank you. O, di ba? Sumunod na araw, nagsimula na ang laban ng mga Arcache at Madrigal. Sa pre-pageant night, todo bigay si Rain at Barbie sa kanilang mga talento. Pero nung gabing iyon, nalaman nilang hindi lang pala mga konteserang may angkan ang dapat katakutan. First-timer, veterana, Japanera, Manilenya o probinsyana, sino kaya ang magre-reyna sa kanila? Sarap naman talaga magmahal yung mga bakla eh. Wala, bakit eh? Mabibilang lang marahil sa kamay ang mga kumpanya sa Pilipinas na bukas na tumatanggap sa mga transvestite o mga baklang nagbibihis babae. Pero dito sa Amazing Theater, di lang sila tinatanggap, sila ang mga tunay na bida. Ladies and gentlemen, the finalists of the Amazing Philippines 2005. Kung mapasok ka sa top 10 ng patimpalak na ito, sigurado ka nang may slot para maging performer sa Amazing Theater. Si Apple Fernando ang marahil isa sa pinakamahirap na contestant dito. Anak ng isang tindera, hirap na hirap daw si Apple makakuha ng trabaho dahil di siya nakapagtapos ng kolehiyo. Lalong mahirap pa daw dahil sa kanyang itsura. Nag-apply ako sa factory noon. Sabi nila, tatanggapin ka namin pero hindi ka magtatrabaho dito, bibigyan ka namin ng sahod. Sabi ko, anong gagawin nyo dito? Anong gagawin ko doon? Sabi nila, dito ka lang, titingnan ka lang namin, pasasahin mo kami. Sabi ko, gagawin nyo akong clown? Sinubukan rin niyang mag-apply sa mga pambabaing trabaho pero... Pwede po ba ako mag-apply ng promo girl? Ay, meron kami promo para lang sa girl. Hindi sabi ko, girl naman ako ha.
Hindi ka naman girly, girlish ka. Tumulak patungong Japan si Apple. Doon siya kumita ng malaking pera. Noon lang din siya natanggap ng kanyang pamilya. Pero nare-realize ko ngayon, parang mas maganda ang bakla kasi kung naging lalaki siya, atun yung nagsasya po. Ito, nasa bahay lang nagpapaganda. Pag nag-Japan, bibigyan ka ng pera. Kung anong gusto mo, bibigyan ka rin. Nang umuwi mula Japan, bigla na rin siyang naging lapitin sa mga lalaki. Sarap naman talaga magmahal yung mga bakla eh. Wala, bakit eh. Basta masarap eh. Ang problema, naghigpit na ngayon ang immigration ng Japan. Hindi na makabalik si Apple. Natatakot siyang kung di siya kikita ng pera, baka maglaho na rin ang pagtanggap sa kanya. Pag once na nagrelasyon ka, kasama na talaga ang pera. Kahit ng babae nga gumagastos para sa lalaki, what more bading pa, di ba? Kasi iba pa rin yung hanap ng lalaki sa bading, di ba? Alam ko yun na sinasabi ko sa kanya na sabi ko sa kanya. Alam ko, bandang uli iwanan mo rin ako. Handa naman ako. Handa akong, yung naiiyak tuloy ako. Ka naiiyak. Hala. Hindi kasi natatakot ako. Pero hindi lahat ng contestant sa Amazing Philippine Beauties singhirap ni Apple. Katunayan, marami sa mga konteserang ito nagtapos ng kolehiyo. Si Rain Madrigal, Business Management sa UP Cebu. We don't have a place to corporate work. We can't work as professionals being like this. Capable kami, but then hindi pa siguro kami handa para I-give up namin yung pagiging pag-girl. mukhang Kasi now, we're still enjoying life. Ang respetong di nila nakuha sa pamamagitan ng edukasyon, sa entablado nila iniilusyon. Once na nanalo ka sa isang beauty pageant, pakiramdam mo lahat ng nanonood, tinanggap ka. Gustong-gusto ka. Ngayong moment na to, tinanggap ako ng lahat ng manonood, lahat ng mga taong nakapaligid sa akin, pakiramdam ko, isa na akong tunay na babae. Ang pagmamahal naman na hinahanap nila sa pamilya, sa beauty pageant nila kinukuha. Tulad na lang ni Barbie na hanggang ngayon di pa rin matanggap ng kanyang ama. You know, I can never change his mind. But the thing is, if ever I win this, if I won't ever get yung acceptance niya sa akin, at least, if ever I win, there's this thing kasi if you win this pageant, you go abroad, you go to Thailand. If I don't get the acceptance of my dad, at least I get the acceptance of the Filipino people. Abala ang lahat ng gabi ng koronasyon, ang mga Madrigal tulong-tulong sa pagme-makeup. Sa kabilang sulok naman, ang karibal na si Barbie Arcache, todo suportado naman ng boyfriend niyang si Chris. Chance ko na to para magsabi na may mapatunayan din ako na masaya ako dito, na physically lang naman yan eh. Siguro ko ano lang yung sexual thing niya, meron, yun lang ang lalaki sa kanya. Or deep inside, woman naman siya, babae naman siya. I'm so excited. Hindi ako scared. Sobrang excited lang. I wish everything would be great. Standby na! Okay na! Hindi na! Jump na! Kada rampa nila, kabado naman sa likod ang kanilang mga taga-suporta. Best in swimsuit is candidate number 18!
Pagdating sa long gown competition, lalong uminit ang tagisan. Nakaramdam na ng kaba si Barbie. Kinakabahan ka? Kinda. First time sobrang kaba. Okay, we move on to our best Gown. All right. candidate number 18. Candidate number 18 is our best in gown. Nang dumating na sa Final 10, lahat bumulong na ng kanya-kanyang dasal. Our first finalist, candidate number 11. Next one is candidate number 18. Ray Marie Villagonzalo. Dalawa sa angkang Madrigal ang pumasok sa top 10. Ang tanong, papasok din kaya sa semifinals ang kanilang karibal? Complete our top 10 finalists. Candidate number 9, Miss Santos. Congratulations. Thank you very much to the rest of our candidates for this year. Let's give them also another big round of applause. There you have it. Our 10 top finalists, candidate number 11, 21. Hindi ito ang taon ng mga Arcache. May isa pang taon. Or probably hindi para talaga sa akin. May iba pa namang pageant, di ba? Join pa rin. Ito kasi pinaka-prestigious kasi. So, You can still join the next year. next year. Next year? Yeah, next year. See? Hindi na tinapos ni Barbie ang coronation night. Matapos ang pagkatalo, dali-dali niyang nilisan ang teatro. Ano ba? Uwi na kami. Dito. Wala eh. Ganun talaga. Hindi na tayo may. Bye. Thank you. Our third runner-up is candidate number 'Yung mabuto na malakas tambak ang mga patay. Buried underneath that pile of hardened concrete. Diba? Halos na agdas na. Mahigit 2 dekada na, pero may mga tinig na di matahimik. Inilibing ng buhay para matapos ang gusali ni Imelda. Makakaramdam ka ng nahihila ako sa... Ngayong Lunes, pakinggan ang sigaw ng mga multo ng nakaraan sa Eyewitness. our 10 top finalists. Sa mga konteserang nakapasok sa top 10, 2 ang Madrigal. Si Janet at si Rain. Thank you so much. I didn't expect that. Because the top 5 will have a slot in the Amazing Philippine Theater. All right. So let's not keep our guests waiting. Pero nang tawagin ang 5 makokoronahan, biglang kinabahan ang angkang Madrigal. Candidate number 25. Miss Eureka Iwani. Candidate number 11. Miss Carmela Esquera. Candidate number 9. Lena Santos. Candidate
to go. To fill the spot, ladies and gentlemen, candidate number 18. Rosemary Villa Gonzalo. Lahat ng nasa top 5 ay sigurado ng makakapasok bilang performer sa Amazing Theater. Ang tanong na lang ngayon, sino ang tatanghaling reyna na rarampa sa buong mundo para itaguyod ang baklang Pilipino? How would you introduce the amazing show to someone who is not aware of this amazing show? Meron pong isa bukod tanging teatro na tumatanggap at tumatangkilik sa aming mga ikatlong lahi. I'm so very amazed. It is just because I know this theater group has love, peace, and unity. These homosexuals give their best to do everything and to perform well in the stage. It's tremendously open-minded. It has definitely broken the gender oppression and gender discrimination because it has Pagkatapos ng question and answer portion, ang oras ng paghuhukom. Fourth runner-up is candidate number 25. Our third runner-up is candidate number 15, Miss Kim Alexis Gomez. Congratulations. Our second runner-up, Candidate number 9. Lena Santos. Si Armela Esguera, candidate number 11, ang tanging hadlang sa inaasam na korona ng mga madrigal. Isang konteserang Manilenya, nahasa ang talento at katawan ni Armela sa kanyang pagja-Japan. Probinsyanang kontesera laban sa konteserang Manilenya. First runner-up is candidate number 18. Armela Esguera. And our first runner-up is Miss Rosemary Villa Gonzalo. Kuya, tama na. Number 18, Rosemary Villa Gonzalo. Hindi man siyang nag-uwi ng korona, mananatili sa entablado ang mga binitiwan niyang salita. And this company is definitely extraordinary. It's tremendously open-minded. It has definitely broken the gender oppression and gender discrimination because it has given us transvestites the rare opportunity and the chance to perform live and to get employed and to be recognized equally in the society we live in. Mga salitang nagpapatotoo na sa lipunang ito, gaano man sila kagaling, kaganda o katalino, sadyang ang masikip na entablado lang ang kanilang mundo. Sumunod na araw, bukas na naman ang ilaw ng entablado. Sa isang sulok sa Antipolo, isang gay beauty pageant para sa mga menor de edad naman ang nagaganap. Sa unang tingin, tila karaniwang gay beauty contest ang Anak Miss Gay 2005 sa Antipolo. Hanggang sa pumasok sa entablado si Eddie Umali, 14 anyos. First time ito ni Eddie na sumali. Dati-rati nanunood lang din siya sa baba ng entablado, iniidolo ang mga kontesera. Ngayon, isa na si Eddie sa mga tinitingala ng kanyang mga kabarkada. Alam namin kaya namin yan. At papasok kami dyan. Plano niyo talagang sumali? Opo. Bakit? Para po maka-experience at saka para malaman namin kasi
Pabata na nga ng pabata ang mga kontesera, nagtatagisan sa kung sino ang susunod na magmamana ng korona. Wala pa mang mga angkan, nagsimula na ang tagisan. Ang agawan sa ilaw ng entablado, ang pag-aasam sa pagtanggap ng tao, gaano pa man kaikli ito. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Buhay nang walang mga silikon. Kuya, eto o. Butas mo pa. Okay, dis ka na lang.